Hello and welcome sa panibagong episode ng SEO Kwentuhan kung saan pinag-uusapan natin yung mga lighter side ng SEO. Yun. Hello, sir. Kamusta ang iyong bakasyon muna bago tayo mag-start sa ating topic for today? Okay naman. First time ko kasi makapunta sa Mindanao ng Actually, pangalawa pala. Kasi yung unang napuntahan is Davao and then yung pangalawa is Surigao City. So medyo peaceful doon, tahimik, tsaka maganda kasi puro bundok, tsaka as in yung makikita mo. Nakaka-relax. Hindi ka lang pala nag-bakasyon doon, may conference ka palang ginawa doon. So, may in-attendan akong conference, yung Digital Impact Philippines. So, target nila, doon muna sa Surigao City. Pero plano nila na ilipat to sa Cebu, ganyan, sa Davao, kung saan yung mga mabibilis, yung mas madadali ng puntahan. Kasi nandun yung mga, natin freelancers natin, especially mga nakikinig sa atin. Mas accessible sa marami. Yan. Ayun, shoutout nga pala sa mga taga Cebu. Primarily, no? Sa atin. Yan. Paayong buntag. Tama ba? Ayun, tama. Parang tama. Parang good morning. Ewan kung good morning ba yun or... Ba yung something, sorry. Wala akong alam sa... Pero anyway, salamat po sa pakikinig. Malaking bagay sa amin yung may nakikinig sa amin kahit pa paano. Anyway, let's dive in, sir, sa topic natin for today. Topic natin ngayon is multi-skilled ninja. Multi-skilled marketer. Yung skills, sir, na pwedeng idagdag sa pagiging SEO natin in today's AI world. No? Hindi na lang digital world, AI world. Yan yung mga i-discuss natin ngayon. First thing na dapat nating pag-usapan, sir, or nasa isip ko is, tingin mo ba okay pa yung SEO ngayon? Ngayon pa lang yung pinag-uusapan natin, wala pang future. Yung ngayong estado. Okay. Yung question na to, lagi kong na-encounter sa mga gusto mag-upskill Okay. Kasi dun sa Facebook page as you workout, nakaka-receive ako ng mga question na ganyan, yung mga interested from other platform or other expertise, gusto nila mag-add ng SEO. Pero pinakauna nilang tinatanong palagi is, viable option pa ba yung SEO? Gawa nga ng mga nagiging updates ngayon sa Google, nag-iiba yung search behavior ng mga tao, 'di ba? Dumadami pa yung mga mga platforms, mga LLMs, mga AI search engines. So, short answer ko sa kanila, syempre lagi namang viable pa din si SEO. Kahit na anong bagong dumating ngayon, kahit na ilang search engine or mga AI overviews pa ang dumating. Hanggat may tao na nagsisearch online, pasok pa rin tayo dyan. Relevant pa rin yung skill natin. Pero ngayon medyo naiiba na yung SEO. Nagiging search engine search everywhere optimization. Parang ganun na yun. Sinasabi nila. Ang ibig sabihin nun, hindi ka lang dapat sa Google nakikita. Dapat pati sa social media, di ba? Sa mga forums. Kasama na yun sa pag-optimize natin palagi sa mga clients na nakukuha natin. Yung brand awareness nila. So, in short, okay pa naman. Maganda pa siyang pag-aralan until now kahit na may AI. Mas exciting pa nga kasi medyo nagbabago na yung strategies. Hindi na siya yung simple. Kasi lalagay mo lang yung mga keywords sa title tag, mag-upload ka lang ng content, mag-link building. Ngayon, marami ka pang ibang factors na kailangan i-consider. So, mas marami siyang work na kailangan gawin. And pag ganun, syempre sa perspective ng business owner, mas kailangan ka nila kasi yung expertise mo nandyan pa rin as an SEO. And mas dumadami yung trabaho ng mga business owners. Ako, pag naghahanap ako ng mga job sa online job platforms, talaga nakikita ko marami pa rin talagang SEO job posting related. Pero, minsan, meron ng kasama. Like for example, SEO and social media, ganun, or web design and SEO, parang pinagsasama-sama na nila. So, etong topic natin ngayon, perfect sa kanila. Yung mga gustong mag-upskill, gustong mag-add ng mga another skills sa kanilang marketing services. Based dun sa context na binigay mo, sir, is okay pa bang pasukin ng SEO ngayon? Parang ganun yung kasi di ba dun sa, yung group mo, sir, na may nagtatanong if yung mag-upskill or lilipat sila ng, kunyari, gusto nilang mag-SEO, and iwanan yung dating trabaho nila. Parang okay pa ba siyang pasukin yan? Yung ganung tanong, sir, tingin nyo ba viable pa siyang pasukin in today's market? Yes, of course. Kahit hindi naman yung parang iiwan agad nila yung yung skill nila na main skill, no? Pero additional, yes, of course, pwede pa rin nila itong mabenta as a service.
Yan. Ito yung parang parang isa sa mga may connect mo sa is SEO dead. Parang gano'n na klase ng parang laging Tanong nakikita mo sa mga blog articles, mga pinagdedebatihan sa LinkedIn, mga ganyan. sa social media, no? Kahit sino. Yan. Puro ganyan na. Pero yun nga, I agree with you, sir. Super evolved. Kumbaga yung sa Digimon tsaka mga Pokemon, di ba? Yung parang si Pikachu naging Raichu. Parang ganun yung nangyari sa SEO. So, nag-e-evolve siya. Anyway, sir, paano mo, sir, malalaman kung ready ka na mag-try ng bagong skill o specialization sa digital marketing? Kasi doon na tayo papunta eh. Yep. Ito, pwede kasi itong plinano mo, pwede namang kailangan mo kasi mag-add na mga skills na specialization. Kadalasan, kailangan eh. Kumbaga, yung client naghahanap siya ng, let's say, marunong mag-post sa social media or mag-manage ng social media account niya. So, ako, para makatulong sa client, may add ko sa service, inaaral ko talaga. Paano mag-post sa social media, paano i-automate yun, paano ba mag-create ng mga content, no? Tapos, ayun, along the way, dun mo siya matututunan talaga. So, ngayon, paano kung ikaw lang mag-isa ang makaka-realize na, parang gusto ko na mag-update ng skill or mag-add ng skill. Siguro kapag komportable ka na dun sa current skill mo. So, let's say, 80% feeling mo, kaya mo na gawin lahat ng aspect ng SEO. Pero by the way, napakadami niya na. Hindi lang. Yan, no? Doon lang mismo sa SEO, sa aspect nun, madami ka nang aaralin. Diba? So, kunwari, ngayon, marunong ako sa technical. Siguro, after 1 year ng pag-technical SEO, tsaka ako ngayon i-add yung link building. Ganun. Para ma-i-add ko rin siya as a service. So, once na okay na, alam mo na lahat ng mga nasa aspect niyan. Which, by the way, inabot ako ng siguro mga 10 years para makompleto. Hindi ko masabi na magaling ako sa lahat ng aspect. May experience lang at the same time, alam ko rin kung paano siya tumatakbo. So, di ba, ang tagal din, no, para masabi mo na complete mo na yung isang package or full stack SEO ka na. Yung SEO, maliit pa lang yan. Marami pang pwedeng aralin sa digital marketing as a whole, no? May email marketing, may social media, may kung ano pa, marami pa dyan. So, perfect lahat yun. Basta related. Yun nga, as long as comfortable ka na sa nakuha mong skill, pwede ka na mag-try ng bago. In addition to that, may AI na eh. Marami ng paraan kung paano ka matututo ngayon. I mean, yung kasi di ba parang may evolution yung natin, yung parang mundo natin from agricultural, parang industrial, di ba may ganun? Na mga phase ng humanity and civilization. Tapos dumaan na tayo sa informational stage. Ngayon, nasa AI stage na tayo. So, nung nasa informational stage pa lang, ang dami ng information na nagkalat na pwede mong matutunan. Paano pa kaya ngayon na pwede siyang i-synthesize ng AI? So, mas matutulungan ka niyang mag-aral ngayon. And if ever na, yun nga, na-feel mo na lacking na ako sa gantong skill or kailangan na ata akong mag-grade, di ba? Mas madali na ngayon. So, matutulungan ka na ng AI eh. Kaya, ayun. Magandang... Huwag matakot. Huwag matakot mag-upskill. Totoo yan. And maganda yung binigay mong benchmark, sir, na kapag medyo nag-stagnant ka na. Diba? Never stop learning pa rin. Kasi isang facet lang ng digital marketing umbrella yung SEO. Madami pa. Isa sa mga natutunan ko din, bro, dun sa previous conference, nakausap ko kasi yung mga parang owners ng mga iba't ibang agency, no, hindi lang SEO. Pero yun nga, kadalasan sa kanila, hindi naman talaga nila alam yung ginagawa nila noong umpisa. Kumbaga, along the way, nakakuha sila ng client, no? Tsaka lang nila inaral yung mga bagay-bagay. So, kumbaga, dun sa kanila, ganun yung naging concept. Nakikita ko is may pattern eh. Kung sino yung pinakamabilis mag-adjust or mag-adapt sa mga challenges, sila yung kadalasan na nag-thrive dun sa business. Sige sir, next natin is, ano yung pinaka-useful na skill na pwedeng idagdag sir sa SEO kung nagsisimula ka pa lang? Ang perfect for me na combination is SEO and content marketing. So, kasi, well, yung iba pinagsasama na yan eh. Parang pagkasama na sa service nila yung package na yun. Pero iba pa rin talaga kapag marunong kang mag-optimize ng website, plus marunong ka rin magsulat ng content. Napakalaking bagay nun eh. Kumbaga, pag sa pricing pa lang, siguro sa'yo na agad yung 80% ng budget ng digital marketing. Diba? So, kapag kaya mong magsulat ngayon, copywriting with the help of AI or content strategy with the help of AI, I think mas advantage ka kaysa yung traditional SEO ka lang na marunong mag-optimize ng content.
So, ganun. Yun ang perfect na skill na i-add for sure. Nakikita ko nga rin may mga applications na rin or web app na nakakapag-optimize ng website na rekta. I mean, yung gamit lang is JavaScript. So, ilalagay mo lang yung code, tapos magde-declare ko lang ng target na keyword, and then siya na bahalang gumawa lahat para sa'yo. Even internal linking. Ano to? Parang automation software ba to? Or para siyang automation agent? Software. Parang ganun siya. Parang hindi siya agent more on parang may code ka lang na ilalagay. Tapos siya nang mag-change lahat ng code mo lang, yung core text mo, HTML, or may kung ano mang code yung gamit mo, kung naka-react ka ba, siya na bahala mag-change lahat mo. So may ganun na klase. Kaya it's now inevitable, or dapat primary thing na dapat mong gawin is to upskill din talaga. Kung kunyari, ayan, tulad sa sinabi mo sir about content creation. So need mong mag-upskill dyan to be more valuable in today's market. Tsaka siguro idadagdag ko rin dito, magandang matutunan din is to, number one, yung automation kasi medyo marami nang nagkalat na tutorials tungkol dyan. Kung ano man yung gagamitin mo, Zapier man yan, N8N, or Make. So sa mga hindi pa ganong well-versed sa technical sa automation tools, yun yung mga ginagamit primarily ngayon. Isa rin sa mga madadagdag ko is yung paggawa ng mga mini tools. Siguro kung kahit yung, kasi pwede ka nang gumawa ng tools ngayon with kahit wala kang coding na alam. Dati kasi kapag gagawa ka lang ng calculator, it will take you 3 months, 2 months to build that with a web developer. Depende ngayon pa sa language yan. Depende pa sa language na gagamitin. Pero ngayon, no-code tools are, umuusbong na sila. Replit, number 1, maganda, tsaka yung Lovable. Pero marami pang iba na pwede nyong isama sa skill set nyo. Kasi may mga libre ng tutorial sa YouTube eh. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Kasi tulad ako, sa mga clients ko right now, we're moving in the age of, hindi pala age, pero pace na dapat focus ka na ngayon sa product and services talaga. Doon mag-uugat lahat ng ginagawa mo. Like product-led SEO, yung ginagawa ko ngayon sa lahat ng clients ko. Kaya isa sa mga skills na i-add ko na sana matutunan nila is to create tools like calculator, quizzes, forms, etc. Parang doon. So, isa sa mga bagay na pwede na lang i-research ngayon pagkatapos na mainig sa atin. I don't know if that makes sense, pero hindi siya yung traditional route na usually tinitake ng SEO, like more on 'di ba sa content side tayo. So siguro magandang addition yun, sir. Tingin mo, sir? Oh, yep. Well, isa sa mga masasabi kong naging successful din na campaign ko before is mga tools din, no? Yun nga, sabi mo, talagang it will take time pa para ma-build yung ganun. Since ngayon, may mga tools na pwede ka makakreate ng mga micro-SaaS, diba? Parang mas madali siya. Hindi lang for the sake of brand awareness and SEO. Pwede rin kasing mabenta yun eh. So pagkakakitaan mo rin yun, yung mga SaaS mo or micro-SaaS mo na magagawa once na matutunan mo. Though, hindi siya madali. Ito na sasabihin. Hindi nga. Madaling aralin. Kailangan talaga ng time para, kumbaga, kung gano'n yung time na pag-aaral mo ng SEO, malamang gano'n din yung time na i-spend mo para ma-manage or matutunan mo yung mga bago na to. Oo. Kasi kahit no code tool yun, may time din na nagkakamali yung yung prompt. Kasi prompt lang ang gagawin mo doon. So yung coding mo kailangan on point din. And siguro isa sa mga non-technical na pwedeng gawin or yung hindi aabutin ng sobrang tagal. Siguro i-master niyo yung ChatGPT, i-master niyo yung Gemini, ganyan. May mga YouTube videos na rin naman na about that. Pwede rin sa Udemy. Noong nakaraan nag-sale yung Udemy. So bumili ako ng course about Gemini actually and ChatGPT, pati yung Notebook LM. So yung Notebook LM, pwede nilang gamitin for, halimbawa, meron silang, kunyari content strategy sila or content writer sila. Pwede nilang gamitin yan for research. And, ayun nga, you can double down on those simple tools na meron tayo ngayon, especially with AI. Laruin nyo yung AI. Maraming doors na mag-open para sa inyo. So, ayun, sir. May dadagdag ka ba dun, sir? Siguro, isa na lang sa mga gusto ko rin i-note, yung pwede nyo rin include yung data analytics na skill. Medyo, for me, kasi magiging uso pa to hanggang, kahit may AI na, pero kahit mga after 5 to 10 years, uso pa rin yung data analytics. Lalo na nga na may AI, kasi once na familiar ka na dun sa mga tools na ginagamit for data analytics, alam mo na yung mga metrics na chinecheck for businesses na, yung mga simple or yung mga common na metrics. Madali na siyang i-analyze at magbigay ng summary or findings with the help of AI.
Kumbaga, kailangan may set of prompts ka na lang para i-summarize yun. Kasi sa mga businesses, especially sa mga big brands, they like data. They like showing them kung ano yung demographics ng business nila, paano ba makakatulong to sa pagde-decide, no, ng mga decision makers. And kung marunong kang i-communicate din yun, mas okay. So another skill din yun, yung pakikipag-usap, communication, na pwede nyo idagdag dito sa SEO skills ninyo. Yun. May naisip pa ako bigla abang sinasabi mo yun. So, yung hindi naman siya prompt engineering, pero kasi medyo parang complicated pa yung prompt engineering. Yung paggawa na lang mismo ng prompt, aralin yung pag-aayos ng prompts nyo. Especially if you're dealing with ChatGPT, Claude, and Gemini. Mas maganda kasi yung prompt nyo, mas maganda yung magiging result niya. So ngayon, meron ding mga GPT tsaka sa Gemini, may gems na tinatawag. Parang same lang din sila. So parang mini agents nyo yun, pwedeng gumawa ng mga bagay para sa inyo. Aralin nyo lang kung paano gumawa ng proper prompt, like yung tone niya ba, paano yung tonality niya, ano yung mga kailangan niyang ilagay sa output, yun yung mga kailangan niyo usame. Ano yung dapat na paging mindset niya, like isa ba siyang content SEO strategist, ganyan ba siya, copywriter ba siya. So yung mga ganong klase ng bagay, pwede nyo rin siyang isama sa skill set niyo. Kasi isa sa mga determining factors if you are, kunyari, 40. Ngayon kasi ako, 40 to 50% ng trabaho, nakarelay na ako sa ChatGPT. Sa totoo lang, ang dami kong prompts na ginawa and also GPT. So, if you will be well-equipped SEO, pwede nyo pag-aralan kung paano kayo makakapag-create ng magandang prompts. Tingin ko, isa last na nai-add ko, kasi recently lang, Zapier ata to or sa N8N, pwede ka na kumbaga parang prompt lang. Tapos gagawin niya na yung buong automation mo. So, kaya ako kinoconnect yun dun sa paggawa ng maayos na prompt. Kasi dun sa automation tools na binanggit ko kanina, Zapier, N8, and Make, they are creating their own technologies na kahit prompt lang yung nilagay mo, sila na yung bahalang gumawa ng template para sa'yo. So, yun, madaming magbubukas na opportunity kapag natuto kang gumawa ng maayos na prompt. Yan lang, bigla ko lang naisip. Alright. Ito na po tayo. Next na question natin, sir. Paano mo babalansin yung pag-aaral, sir, ng bagong skills habang may ongoing SEO? Ito, mabigat to, no? Hirap yan. Habang may ongoing SEO clients ka. Ayun. So, yung sa akin kasi, nung nag-start ako, kung ano yung ginagawa ko talaga sa mga clients ko, yun na yung time din na sinisingit ko yung pag-aaral. Meron akong ino-optimize na isang local business. So, that time, while doing yung mga strategies na yun, inaaral ko din yung mga local SEO strategies ng iba para ma-implement ko dun sa client. Ganun dati. Pero ngayon kasi, since meron na akong sarili kong agency, ang iniisip ko palagi is that i-record kung ano man yung mga bagong ginagawa ko. Like for example, nag-set up ako recently ng parang LLM referral tracker sa Looker Studio na medyo bago to sa akin. Kaya ni-record ko and then gumawa ko ng process para pa-share ko din sa mga students, pati na rin sa mga nag-work para dito sa agency. So ganun. Yung learning ko, gusto ko agad ma-transfer sa iba. By doing that, kailangan mag-record ka or magawa ka ng SOP while doing those. So, mas natututunan mo, sir, no, pagka yung tinuturo mo sa iba. Like, mas mabilis yung knowledge transfer. I mean, mas nagkakaroon siya ng tawag dito. Mas na-memorize mo siya or mas naiintindihan mo siya kapag itinuturo mo sa iba. Yun yung Yes. I agree. And isa pa, may parang may pressure ng konti sa'yo kasi nga since tuturo ka ng SEO, parang gusto mo, first hand, ikaw talaga yung makapag-implement muna bago mo siya i-share sa iba. Minsan, nag-share ako ng mga strategies na hindi pa proven, pero it makes sense na paggawa sa kanila kasi white hat naman, wala ka namang ginagawang masama. Kumbaga, it's for all of you, pati yung mga pinapasahan mo ng knowledge, makapagbigay ng result right after nyo gawin yung strategy na yun. So, ganun yung strategy ko. Now, dun sa mga students, pwede lang gawin habang nag-aaral sila ng SEOs, let's say, 1 to 2 hours per day, kung kaya nila ng consistent na ganun, i-try na rin nila gawin sa mga client. Kasi parang para sa akin, pagka yung knowledge na basta binasa mo lang, pinanood mo lang, hindi mo naman ginawa sa client or sa website mo, parang nawawala lang din. Lumilipas lang din yun, nakakalimutan mo lang din. So, iba kapag ka na-i-implement mo kagad right away. Speaking of, sir, yung 1 to 2 hours a day, pag sinabi yun ni sir, pero dapat i-book nyo sa, akin na, opinion ko lang, i-book nyo sa calendar nyo. Ikaw yung mahilig dyan eh. Nakakita ka eh.
Medyo yung calendar nyo kasi parang sa akin ngayon, show me your calendar and I'll show you who you are. Parang gano'n. Pero yung pag-aaral, ako kasi sakit ko rin yan dati. Yung sasabihin ko, hindi, aralin ko yan. Ang dami ko ng Udemy actually na courses. Naipon. Tambak na, naipon na. Kasi pag may sale, pag 500 lang nga, bumibili ako lagi. Kahit na hindi ko pa kailangan, parang hindi kakailanganin ko to soon. Meron kasi akong budget for education every month. Kung hindi ko man siya magagamit for Udemy, bumibili ako ng ebook, kung personal growth man yan, etc. But going back to that 1 to 2 hours per day, i-book mo siya sa calendar mo para hindi mo siya malilimutan. Or kung malimutan mo man siya, mag-email siya sa'yo or mag-text sa phone mo na, hey, dapat mag-aaral ka ngayong oras na to. Tapos siguro, i-forward mo rin siya kunyari sa early in the morning. Kung pamilyado ka ng tao, kasi yung experience ko lang naman. Kaya ako nag-aaral sa umaga kasi mas tahimik. Like, makakapag-focus talaga ako. Unlike kapag kunyari work from home ka na, tapos pagdating ng mga tanghali, di ba, mga 9 o'clock o 10 o'clock, kasi may mga tao sa bahay. Kung wala ka sariling room na mapagkatrabahuhan, pwede mo nang sigurong unahin siya. Yung pinakamahirap na task kagad yung unahin mo. Kung wala kang clock in, clock out sa trabaho, pwede mo siyang gawin. Or gising ka na mas maaga. Kunyari, ang pasok mo ay 7 a.m. Gising ka ng mga 4, tahimik yung mood doon eh. So, pwede ka mag-aral. Okay? I-book nyo yan sa calendar nyo. Kasi kapag hindi nyo yan binook, sabi ko nyo, hindi nyo magagawa yan. Yun lang. Anyway, next question natin, sir. Anong additional skills, sir, ang relevant sa mga gusto ng mag-scale from SEO into a full digital strategy? Mm-hmm. Dito, depende na to sa sa target market ninyo. So kung gusto nyo mga local clients, as in dito sa Philippines, tutulungan nyo ng service nyo ng SEO, dapat i-add nyo na rin syempre yung social media kasi alam nyo naman, nandyan lahat halos ng mga consumer or mga potential leads, potential customer social media. So kung gusto nyo magtayo ng agency na tutulong dito sa mga businesses sa Philippines, SEO plus social media. Pero kapag gusto mo global, malakas talaga dyan is SEO plus paid ads. No, kahit paid ads, pwedeng Google Ads, pwedeng social media ads, no? Dapat talaga may konting knowledge ka diyan. So, ako personally, since ginagawa ko ni SEO, ang inaaral ko na is yung paid ads. Hindi pa nga lang ako nakakapag-run ng campaign talaga na paid ads. Kadalasan, tinatransfer ko yung mga ganong task sa ibang mas expert sa akin. Pero, inaaral ko pa rin para in case na walang budget si client, pero napaka-importante kasi nung campaign, kahit ako na yung mag-run as long as alam mo yung process. No? Yan. Tapos yung tinatry ko pa yung sa Facebook ads naman. Ayan, medyo maganda-ganda na yung nagiging campaign ko sa paid ads. Sa sarili ko tong brand, yung sinasabi ko. So once na kasi natry mo na sa sarili mong brands, madali na tong gawin sa iba. Yun lang naman yung natutunan ko ng mga past campaign. Ganda yung ginagawa mo, sir, kahit na tawag dito. Yung sarili mong brand mismo yung naka-forefront. Like kung ano man yung mangyari, sa'yo naman yun. So, maging maganda or hindi, at least kung hindi man maging maganda, at least may case study ka. If maging maganda, may case study ka na, panalo ka pa. Totoo naman yan. Yun yung maganda. Yun yung maganda doon. So, next question natin, sir. What's your vision for your agency? So, sa agency mo to, sir, in the next 3 to 5 years, papalawakin mo pa yung services nyo or magpo-focus kayo sa specialization? Pwedeng dalawa sa akin. Pwedeng palawakin, pwede rin naman focus. Ngayon kasi kahit anong niche na yung kinukuha namin, tsaka kahit anong CMS, ino-optimize na namin yan, Mapa, Shopify, Squarespace. So, ako naman, ang goal ko para yung mga nag-work dito sa agency ko, sa Ametisha, magkaroon sila ng skill na kung ano yung gusto nilang mag-optimize ng mga e-commerce or kung anong niche yan. At least meron na silang skills para pagka gusto na nilang mag-separate ng job or gusto na lang kumuha ng sarili ng client. Ayun, meron silang pagkakakitaan, diba? Pero, maganda rin na mag-focus sa specialization, especially meron ka na mga case studies naman, no? Like, ikaw, alam ko ngayon, nasa SaaS space ka. So, I'm sure marami ka ng case study dyan, no? Marami ka ng links na partner sa links. Marami ka ng partner sa content. So, ang kagandahan, kabisado mo na yung mga strategies na pwedeng ibigay sa kanila. Hindi ka na masyadong mahihirapan. Then, alam mo na rin yung pain points.
So, ayun. Ako, gusto ko rin ako mag-focus din sa SaaS kasi andyan yung malaki yung budget kadalasan. Pero marami pang iba. No? May narinig ako doon sa conference, merong mga nagpo-focus sa medical niche. Yan, malaki-laki yan. Kasi mga professional doctors yung mga nandyan eh. Ito pa, mga law. Diba? Lawyers. Marami rin budget yan. I'm sure hindi naman lahat ng lawyer maraming budget. Merong mga kuripot pa din. Pero kadalasan, marami talaga. Kasi mahirap yung niche nila eh. So, pwede sila talagang request ng mas malaking bayad kapag kaya naman nilang i-servicean tas magbigay ng result. Yeah. Na-excite ka ba, sir, sa nagiging takbo ng SEO 3 to 5 years from now, especially for digital marketing agencies? Honestly, medyo may takot ako. Parang challenge sa mga may agency kung paano ba nila i-handle yung team members nila na paano nila i-upskill or i-improve yung mga services na kaya nilang ibigay. Kasi nandun yun sila yung foundation na magiging agency mo. Maybe ikaw, as an owner, alam mo yung mga bagay-bagay, pero sila kasi yung kailangan nating tutukan dahil sila ngayon gumagawa ng operations. Diba? Ngayon, nakadepende yun kung gaano sila kabilis nag-a-adapt sa mga changes. Anong mga services yung kaya nilang i-offer, ano yung mga CMS na kaya nilang i-optimize, no? Ano yung mga strategy na kaya nilang gawin. Doon nakadepende kung mag-scale ba kayo, kung makakapag-offer pa kayo ng ibang services sa mga iba't ibang niche, and ano yung mga services na yon. So, tingin ko medyo mas dadami. Kasi nga, tulad ng sinabi ko nung hahanap ako sa mga online job platform ng client before, puro ang gusto nila, web design, may kasamang SEO, web design, may kasamang social media. So, kumbaga, whole package yung gusto. Hindi na uso ngayon. One-stop shop na. Hindi na uso ngayon yung, SEO lang kasi kaya namin gawin eh. Lugi ka sa mga digital marketing agency na maraming kayang gawin. Diba? Tama. Medyo kinikilig ako na natatakot din or kasi kung ang dami na kasing pwedeng i-automate. Kaya medyo nakakatakot din na magiging obsolete ka kapag hindi ka nag-upskill. Kasi maganda tong topic na to ngayon dahil napapanahon. Pero itong natin, siguro sa yung focus for digital marketing agencies, siguro magandang topic for another day. Kung paano sila makapag-adapt. Naalala ko tuloy bro yung nabanggit sa akin ng isa kong boss. Sabi niya, I think 1 year ago na to, sinabi niya sa akin, kung gusto mo talagang magkaroon ng sarili mong marketing agency, dapat matuto ka kung paano mo ibenta yung AI. So sabi ko, parang that time, sabi ko, di ko ma-realize, ano ba yun? Bakit akala niya AI yung bebenta ko or something ganyan? Doon pala, since lahat na halos ng mga specialization ngayon, affected talaga sila ng AI. Diba? Kahit social media, web design, programming. So kapag ikaw magaling ka magbenta ng AI services, I think magiging relevant ka hanggang sa mga susunod sa future, no? So ngayon ko lang nare-realize yung sinabi niya. Visionary ata yung visionary ata. Maraming ganoon yung parang nagti-think ahead na ng 3 to 5 steps. Ano ba yung magandang gawin and paano ba tayo magka-capitalize dito sa nangyayaring to, no? So instead of being afraid on what is going on and what's going to happen, embrace it. The change is coming and ganyan palagi. So yan. Sir, last question na natin. Anong advice mo, sir, sa freelancers na gustong magkaroon ng sarili nilang agency someday? Sa mga aspiring. Okay. Siguro yung pinakamaganda nyong gawin, kumuha muna kayo ng, syempre, mga case study. Ilan bang case study? Siguro mga 3, pwede na? 3 to 5 na meron kang natulungan talaga na business na umangat yung sales nila, umangat yung traffic nila, umangat yung ranking. Tapos, yun kasi yung gagamitin mo sa portfolio mo para makakuha ka pa ng mas maraming clients. Now, kapag hindi mo na kayang i-handle yung mga clients na nakukuha mo, let's say, madami ka nang pa-sign sa contract, doon ka mag-start mag-outsource na ng trabaho sa iba't ibang experts. Tapos kapag nakagawa ka ng team, yun, pwede ka nang mag-register. Makagawa ka na ng sarili mong digital marketing agency. And syempre, ito yung mga hindi dapat mawawala kapag gagawa ka ng agency mo. Dapat meron kang SOP, number 1. Sabi nga nung isang speaker dun sa conference, not just SOP na document, dapat video. Yun yung mga effective na ngayon video kasi para alam nila kung ano talaga yung gagawin, 'di ba? Lalo na kapag nga bago yung employees. Tapos, syempre may mga tools ka rin. Hindi mawawala yan, mag-i-invest ka sa mga tools. Yan. Isa sa mga malalaki yung monthly kapag pinagsama-sama mo yung
subscription, parang ang laki. Para ka na rin nagbayad ng bill. Oo, malaki yan, malaki. Depende pa kung ilan yung services na ino-offer mo. Kasi per services, may mga sariling tools yan. Kaya so, let's say sa SEO, baka mahina yung 5 lang yung subscription mo, di ba? Kasi nandyan yung sila HF Semrush, no? Screaming Frog, lahat ng mga importante nandyan eh. So, dapat, syempre, may budget ka for that. Lagi mong iisipin yan, hindi lang dun sa papasweldo. Dapat pati sa tools. Okay? Tapos, syempre, as a freelance, mag-attend ka rin ng mga seminars or conferences kasi dyan ka talaga makakuha ng network. O kaya attend ka, kapag nabigyan ka ng opportunity na makapag-speak, let's say, sa mga schools, katulad yung na-experience natin recently, magandang bagay din yun kasi yung mga yun, pwede ka nilang maalala kapag meron na rin silang sariling business. Or meron silang kakilala na may business. Okay, problema mo is about marketing or digital marketing, ikaw yung maaalala nila. Tama. Ang ganda ng advice mo, sir, sa SOPs. Ang hirap gumawa ng SOPs, ha? I mean, kaya maganda rin na matutunan mo. Halimbawa, meron, parang sa akin lang, pag-specialist ka siguro sa isa, yun yung gusto kong sabihin. Mag-specialist ka dun sa isa, tapos parang dapat alam mo rin kung paano nag-work yung iba. If ever na gusto mong digital marketing, kasi kung agency ng digital marketing yung gusto mo, dapat meron kang a little bit ng iba't ibang discipline or something about dun sa digital marketing umbrella. Tsaka ang ganda nung sinabi mo, sir, about me nga sa SOP. Kasi paano ka makagawa ng SOP kung wala kang alam dun sa mga bagay na yun, diba? So, paano mo gagawa ng videos yun? Pwede kang magpatulong sa kung meron ka ng ina-outsourcean ng, for instance, paid ads. Pero kung may alam ka na rin dun, mas mabilis kung ikaw yung gagawa. Tsaka sa paraan na gusto mo. Diba? So, yun. Thank you. Maganda yung usapan natin ngayon, sir. May ka ba, sir? May i-announce ka? Or may webinar ka? Upcoming webinars? So far, wala pa akong ngayon, masyadong ginagawa. Pero nakafocus lang sa pag-scale ng agency. And then, syempre, yung mga courses natin, kung nahirapan sila gumawa ng SOP, nandyan naman, diba? Pwede nilang i-turn into sarili lang SOP. Ako kasi, minsan pag nakakapag-aral ako ng mga courses, kahit ginagawa ko, ini-improve ko yung mga mga processes nila. So, hindi naman talaga originally sa akin ang gagaling, pero ini-improve ko, tapos minamatch ko siya kung ano yung skills, tsaka kung ano yung kailangan ng client. So, ganoon. Pagka meron kayong chance na makapag-aral ng mga courses, aralin nyo, tapos i-turn nyo siya into SOP. O kaya, ipaaral nyo dun sa mga, tawag dito, yung mga employees nyo, sila gumawa ng SOP. Tignan nyo na lang kung kaya nila. Yung mga managers. Yung mga employees din kasi, kaya sabi natin mga managers din, meron din silang time na gusto nilang matutunang panibago. Like, pwede nyo i-incorporate. Like, pwede kayo sa mga huddles. Kasi kami nag-huddles din kami. Ito, every Saturday. Minsan nakakausap ko sila, may bago silang natutunan na pwede namin i-incorporate. So, pwede nyo siguro i-add yun sa yun. And ever since naman, lagi ko nang pinopromote din. And yung ginagawa mo rin, sir, yung still like an artist mentality. So, hindi mo 100% kukunin yung isang bagay from someone na gumawa ng course, kunyari, or meron siyang blog post na sobrang ganda about something. Yeah. Pero i-improve mo yun based sa paano yung thinking mo, way of thinking mo, tsaka yung way of you doing those things. Paano ba yung process mo? Paano ka mag-isip? Kanya. Tama naman. Kasi minsan may mga strategies na parang, magiging perfecto kapag inad mo dito yung current existing process. Ako, lagi ko nangyayari to yung sa mga post ni Matt Digiti, nakikita ko. Galing nga nun eh. Sabi ko, pwede to, ginagawa na namin to. Pwede kung i-add tong step number na to para doon mas kumpleto. Para nagbubuo ng Lego, no? Itong piece na to, pwede to dito sa... Ganda yung natin. So, yun guys, follow us sa YouTube, Spotify, available din yan. We also have our Facebook page, SEO Kwentuhan, and sa group ni Sir Gab, SEO Workout, and sa group ko, Local SEO Masterclass. So, see you again sa next episode ng SEO Kwentuhan. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.